pagdating sa ating mga predictions. Pero sa ngayon, kung titingnan natin the composition ng lineup ng magkabilang kupunan, halos parehas lang ng idea yung magkabilang jungler. Mas marami lang folks para sa kupunan dito ng TNC. Magsisimula na ang laban para sa ating game number 1, TNC versus Onyx. Na-point out kanina yung may expect natin na early game na manggagaling sa side ng Onyx kontra dito sa TNC. Pero parang merong kahit papaano gustong gawing pag-compensate din ang TNC dahil gusto nilang makarotate ng mabilisan by picking up the Wilderness Blessing ulit para sa dalawang mid nila. And speaking of rotation, ang naging decision dito ng Onyx, ilagay yung kanilang mid lane dun sa XP. So magpapa-level 2 sila dun sa roam. Ngayon, level 2 na si Yoshino. Pag nakuha niya pa tong Lito, ito yung magiging perfect scenario. Kasi may changes na, di ba, sa EXP natin. So alam natin, mas madali na mag-level 4 ngayon, kumpara sa previous patch. Oo. Boy, pero may maagang attempt na ginagawa dito ang Onyx Philippines. Baba sa 20% yung buhay ni Goyo. Mapapatipi siya, so may mga maiiwan siya or madedelay siya ng ilang minions dito sa may gitlang bahagi. Pero kung babalikan natin, may kanina may history, may trivia doon na mas marami palang naipanalong laban ang TNC against Onyx Philippines kapag ka naglalaban sila. Oh, Nice. interesting. Asa Interesting hul to, na. Yeah. Ever since. Yep, pero sa ngayon, titignan natin ang mga emblems brought us by FWD Life Insurance. Mamaya na pala tingnan. May clash kasi. Oy, may clash May nagaganap dito na pagbagsak ng Appraiser's Wrath na kinakailangan naman layuan kahit papano. Pero ngayon parang ito pala ang similarity talaga ng Khalid at Terizla. Harap-harapan nating nakikitang hampasan. Di ba? Halos magkaparehas lang sila talaga ng ng kits na naibibigay. And ngayon, level 3 pa lang naman si Jesus. Same with Gem. Pero may hatakan na magaganap para sa unang turtle ng ating game, Ryzen. Yoshino at Bentings magkakakitaan. Jesus level 4 na rin. Pero bababa na sa 5K ang buhay ng turtle na ito. Mauuna lang sa poke dito si Hesu kontra kay Yoshino kaya medyo nakakapag-alangan ang pagpasok. Pero nandun na yung Raging Sandstorm. Bawasan na talaga dito yung roamer ng Onyx Philippines. Kaya naman si King Kong makakasecure siya dito ng turtle. Andoon yung penalty zone pero wala mo nang tatamaan. Disengage pero syempre hahabulin daw nila. Pero yung buhangin buhangin. Napa-flicker na rin actually si Jesus doon And sa ngayon early stage, ano ba mga aasahan natin dito, Will? Dapat nakakalamang yung Onyx at they should be utilizing yung kanilang Cho and yung kanilang Martis. Naku. Pero Uy, Sakit. napaano na? Magkaka-ulti na yun, yan na pala yung literal na condition ngayon ng TNC na nakita natin kung ano yung pwedeng dalhin kapag ka napagana at napatama talaga ni Ben Things yung Iron Hook doon. Hindi naka-purify si Net, so todo ingat talaga ang kinakailangan. Naghintay doon si Bentix ng konting-konti lang. Kahit mga 2 seconds, 3 seconds, magkakaroon siya ng ultimate. Sadly, hindi yun yung nangyari. And now, Bentix still has got yung Bloody Hunt. Kaso na-invade sila ng kahit paano dito ni Ryzen. Naagawan nga siya doon ng, ng Green Caps. Pero medyo tahimik ang galawan ng ating magkabilang kupunan rito. Palitan na rin lamang 400, 500 para sa Onyx Philippines. Mahaba-haba pa naman ang oras na tatakbuhin para sa second 13 ng ating game. Itong dalawang XP laner natin, naglolokohan lang. Naghaharapan lang sila. Pero sobrang similar nga ng ginagawa ditong, or kung ano man yung intentions na nakikita natin mula sa parehas na kupunan, kung saan sila nagkakatagpo at the same time. Kaya parang literal na napakahirap makakita ng palitan o trades na nagmumula dito sa parehas na kupunan. At ngayon magkakaroon na naman ng isang turtle na bago magka-turtle, napaka-onti ng mga pangyayari. Abe, 0 kills in 4 minutes. Medyo tahimik ang ating bakbakan. At yung mga pagtitipid dito ng mga teams na kanilang flicker, for example, si Yoshino, wala siyang flicker nung kanina na ginamit. Hindi rin nila na-utilize. I always feel na kapag mga objectives, magandang i-secure mo na, gamitin mo na yung mga flicker mo kahit ma-deads ka afterwards, basta nakagawa ka ng play for your team. Yun nga pero may hook na gagawin. Meron na ring Bloody Hunt, kinumit on to Gem, kaso makunat-kunat yata yun. Si Eso naman doon sa bandang likod, Raging Stancer papalayo, kaso nahuli siya ng penalty zone. The sustain won't be enough. First blood goes to Gem. At yung turtle, kino-contest naman ng TNC. Kumonekta doon yung Iron Hook pero may immune ni Ryzen. Si King Kong ngayon ang tina-target. Ryzen will still be able to secure the turtle at agad-agad na pag
umalis mula sa parehas na koponan. Yan, nakakuha ng, kumbaga nakabawi na rin ng Turtle dito, no, ang kupunan ng Onyx Philippines. 1.3K ang kanilang naging gold lead. Pero kapansin-pansin, innocent pa rin ang nakakalamang in terms of gold. Sabihin na natin na medyo lamang kasi din talaga siya sa early game pagdating kay Nets eh. Yeah. But because of the range. Ang masasabi ko dito, ng ganda ng pagka-reset ng Onyx and also yung decision nila na i-go doon si Jesus. So ang main difference sa Terizla versus Khalid, mas makunat naman itong si Terizla just because of the body of Smith. Lalo-lalo na sa build ngayon ng mga Khalid, pang-assassin eh. Naku, nakagat ha. Pero bang gusto nilang i-assassinate yata rito ay si Ben Things. Mapapatumba nila. Napakagulo ng mga glooms at talagang nakaka-distract siyang makita sa mga team fight. Siya yung kung tawagin ng isa kong kapwa caster Ano sa yan? LDL, natutulog na problema pagka may team fight. Bakit? Ba't natutulog na problema? Kasi yung mga glooms niya, yung mga tipong hindi mo masyadong namamalayang pumuputok pala. Ay, oo. Hindi mo nga rin makonsidera kung continuous damage ba yan o burst eh, di ba? Ano ba to, Wolf? Continuous damage o burst? Depende sa pagkagamit mo. Oo nga. Tama. Diba, pag pinagpatong-patong mo, burst siya. Ay, oo. Pero pag pa isa-isa mo siya nilagay, yun, continuous. Tama naman. Pero sabay-sabay pa sasabog. Yung hindi naman, di ba? Parang... Kapag na-set up mo, kaso pag team fight, hindi. Siyempre, pag nakakita naman ng dalawang gloom yung kalaban mo, hindi naman pumutay doon eh. So, Na nakikita naman natin, hindi napapabayaan si Innocent. Lamang pa nga siya in terms of goal, nabanggit natin earlier. At hindi talaga siya nilulubayan dito ni Ben Things. Hanggang mamaya ay sasamahan kita, ganoon yung tipong pakiramdam. Samantalang sa Onyx, ay makakasecure lang naman sila ulit ng isa pang turtle dahil wala na nga nag-contest mula sa side ng TNC. No, sinuko na rin actually ni King Kong yung pag-attempt. Kasi kulang din sila eh. At saka ginugulo yun may top lane eh. Pero si Bentings Ita-target na ba siya? Nandoon yung Way of the Dragon. Nandoon din naman yung Bennett's Rage mula kay Innocent. Pero yung damage medyo hindi pa natin mararamdaman. Tinatapangan pa siya rito ni Ryzen at Yoshino. At mukhang makaka-convert ang Onyx into a turret doon sa top lane. At hindi sila doon nasasatisfy. Tingnan mo naman ng kanilang nagiging panggulo rin dito sa pagpa-farm ni King Kong. Grabe oh. Parang walang nangyari. Oo. Alam mo, nakakatakot pala yung yung naka-holding Martis. Ngayon ko lang na-realize. Kasi parang galit na galit siya. Parang galit gigil na. na gigil. May siga factor. By the way, brute force breastplate ang inuna dito ni Ryzen. So speed, yung gusto niya gawin. And kung papansin niyo, naka-quantum charge din siya. Pabilisan so talaga. talaga pabilisan, brute force breastplate. Tapos nag-isang fury hammer lang siya. Alam natin na yan para maging masakit. At syempre, pag talagang tinamaan nung decimation, kakati talaga. So, you have to watch out for this for TNC. Hindi ganun kadaling patumbahin si Ryzen. Hindi ka pwedeng bumabad sa harap nitong Martis na to. So, kailangan i-burst agad nila. Yeah. Kailangan na nga yatang gamitin yung kagat ni Bentix para lang kay Ryzen. Uy, pero nagamit na yung Astral Echo dito. Ngayon, itutuloy nila 10K para sa buhay ng Lord. Kinakailangan ng ma-secure ito ng Onyx, pero nandoon naman si Gem with the penalty zone once again. Ginamit na rin ni Jesus yung kanyang Raging Sandstorm. Ryzen pa rin ang makakasecure ng Lord. Bensing dito na pagigitnaan, hindi na mabubuhay pa. At successful Lord take para sa Onyx. Gusto pa nga ata ng Onyx dito ng isa naghahanap pa Yoshino. Wala alas yung sipa dito pero yung knock-up makakatulong talaga sa kanya para makakuha ng kill. Magandang pag-box out mula sa kupunan ng Onyx Philippines at King Kong at ang buong kupunan ng TNC ay dedepensa muna. You can see bottom lane na doon si Super Prince. Yeah. Kakaiba. Ngayon lang tayo makakita ng linear speed push. Well, ano yung pala? Ni-rush pala niya yung kanyang Genius One. So sabi niya sa team, oy, pengi item. So ngayon, anong nangyari? Binigyan na siya ng isang buong lane. At ngayon, masakit na to. Oo. Kita mo naman kahit si King Kong, nangangaray. Magic penetration para sa kanila. Pero si Yoshino naghahanap ng sisipain. Pero itutuloy muna nila yung pagbasag doon sa turret sa may Super bandang freaks. gitna. Pero ang lalim niya Ito yung Lilia na may black shoes pa natitira. Alam mong may black shoes pa siya. Kasi humaharap siya ng sobra at pinopoke ng bongga yung kanyang mga katapat. And TNC, doon nakita naman natin mismo na napakarami na nila pero napaurong pa rin sila ng sabay-sabay. So bukod sa napakataas na poke potential na pinapakita ngayon ng Onyx kontra sa kanila, nandoon din pala yung kanilang kakaibang pagka-itemization, yung makunat na Ryzen pala to. So kaya pala nung binuhusan ng Bennett's Rage kanina, parang kiniliti lang yung Kiniliti lang. Maybe
ibibigay. So, kahit lamang dito yung Onyx, napakataas ng chance na makabawi ang TNC. Uy, may consistency na gagawin. Yoshino ata ang ipiti niya at nakagat! Flicker kagat para naman dito kay Yoshino. Siya na ay tuluyang mapapatumba. Pero yung mga glooms na nagmumula kay Super Friends, todo gulo. Kaya naman mapapalayo muna sila. Hesu doon, hindi naman susustain yung damage dahil nakapagitna sa 4 at nabawasan ng tig-isang miyembro yung parehas na kupunan bago tayo magkaroon ng Lord. Nako, delikado ata dito. Yung setup, main setup, ang nawala dito sa Onyx Philippines habang si Hesu naman ang nakuha sa TNC. 1-for-1, pero makikita natin kung gaano kalaki ang impact niyan. Tingnan mo naman kung paano mong gulo ang kupunan ng Onyx Philippines, even sa purple buff dito ni King Kong. Oo, nararamdaman nga lang din ni Super Friends yung damage. Kaso buti na lang may Black Shoes. Oh. Bennett's Rage na binasto ay sumasakit na rin kahit papaano. Siguro dahil na rin sa nabanggit na meron na siyang Malefic Roar. Kaya naman nakakapagtapang na rin kahit papaano ang TNC. Pero Ay. yung Lord, At sakit na ng post dito, Super Prince. Bababa sa 40%, pero dyan ay sipa! hindi rin kumonekta yung Iron Hook. Kaya naman si King Kong dito, tinatarget na talaga. Ibinubuhos lahat ng skills at yung Lord na punta sa Onyx Philippines. Tinutuloy naman yung laban at makakakuha ng isa. That's King Kong down para sa side ng TNC. Pero makakabawi na rin si Innocent. Paunti-unting mga Nibiru kontra sa mga miyembro ng Onyx. Kaya naman ngayon, tinutuloy na nila. Si Gem na yata ay susunod pa. That's a triple kill para kay Innocent na mukhang aapatin pa at potentially ililima. Pero makakatakbo naman papalayo si Nets. Hindi pa siya tapos ha, pwede pa siya mag-snipe dito. Hindi, uuwi na muna itong si Innocent. 4-man down para sa TNC. Napakaganda pag-punish mula dun sa TNC. Pero maganda rin naman yung Lord Dance na nakita natin mula sa Onyx. Ang ginawa din nila dito, sinipa doon si King Kong. At nung ginawa ni Ryzen, itong si King Kong, nakapag-focus na itong Onyx, utilizing Nets as well as Super Friends para i-take out yung Lord. So nagkaroon pa rin ng chance. Fortunately para sa Onyx, Ayan na nakuha itong isa. Pero yung penalty zone, medyo napatama sa 3. Kinakailangan nila makatakbo dahil si Nets naman ngayon ang nagwawala. That's a shutdown para kay Innocent. Killing spree na rin siya. At si King Kong naman yata ang isusunod at hindi na makakatakas pa. Yoshino makakakuha at makakasecure ng kill. Goyo lilipad na lang papalayo. 2 na lang sila ni Ben Things na natitira. Grabe yung bawi ng Onyx Philippines dito. Basag din yung gitna ng tore. Pwede na nilang ituloy ito, Nets. Marami pa sila mga minions. 3 members pa ang wala para sa TNC. Uy, nagbato Maaari rin. nilang i-base lang ito. Napakasakit na pala ng damage ni Nets on to Ben Things. Oy! At nag-penalty zone at Face lock! diretso na pala. Isang bagsakang clash lang ang kinailangan. Onyx Philippines takes game number 1. Nagmamadali ang Onyx Magic and that when